Mapanwepe, mapanwepe. Isa, dalawa, tatlo, mahal. Char. So, eto na. I-share ko sa inyo yung mga dapat nyo malaman if pupunta kayo ng New Zealand of Zambales or yung Mapanwepe Lake. Kahit nakapunta ka na sa Mapanwepe Lake, panoorin mo pa rin to kasi baka may maidagdag kayong information. So, number 1, campsite yung Mapanwepe Lake. So, camping ang main ganap dito. Pwedeng day trip or overnight. Dala kayo ng mga tent nyo and camping chairs and syempre observe yung camping etiquette. Kahit may lake, bawal maligo. Alam ko sanay ka hindi maligo pag wala namang lakad. Pero dito, meaning bawal mag-swim sa lake kasi ang alam ko may mercury content daw yung tubig. So, dyan na kami nagluto ng lunch namin and pwede naman kayo magbaon din ng food. And if hindi pa kayo ready mag-overnight camping, katulad ng ginawa namin, day trip lang dyan and then overnight sa Liuliwa, San Felipe. And then next, number 2, no electricity. So, magdala kayo ng mga power bank nyo, lalo na if mahilig kayo mag-picture-picture para iwas low-bat yung mga gadgets nyo. Then number 3, no cell service. As in, hindi lang data yung wala, pati signal wala talaga. So, unplug talaga, which I think is good paminsan-minsan. And then number 4, get a guide. Lalo na sa mga first-timers, 800 pesos yung guide fee. Same rate lang nung pumunta kami last year. May nag-ask bakit ang mahal? Kasi alam nila yung worth nila. Char. Well, yung 800, ihahatid niya kayo papunta and then babalikan nila kayo, i-guide nila kayo pabalik. Buti pa sila bumabalik. And then, nasa 45 minutes yung Lahar Trail. So, may dala din silang motor or tricycle nila. So, syempre, yung gas nila and mauuna sila sa inyo. So, alam nila kung saan kayo idadaan. Lalo na depende pa rin sa dala nyong sasakyan. And nature yan. So, minsan may madadaanan kayo nung umaga na wala pang tubig and then pagbalik meron na. So, ganon. So, isipin nyo na lang 400 papunta. So, yung gas nila and yung 45 minutes na i-guide nila kayo na walang hassle. Hindi ka nakakabahan na mabalaho yung sasakyan or maligaw. Lalo na if napanood mo yung wrong turn. If hindi mo napanood yung una, ask mo yung mga tito and tita mo. And girl math, if 4 kayo sa loob ng car, tigto 200 pesos lang kayo. Isang iced coffee lang yon. So, mag-guide na kayo and makakatulong pa kayo sa mga locals. And then, next naman is yung other fees. So, may binayaran kami pagdating namin sa lake. 300 pesos per car pag day trip, 600 pesos per car pag overnight, and then plus 5 pesos per head na environmental fee, I think. And itong napwesto namin is sa phase 2. So, ayan, yung mga kubo and tables, wala namang bayad. And then, yung next is about sa sasakyan na pwedeng dalhin sa Mapanwepe Lake. By the way, finalo mo na ba ako? I-follow mo na ako para mapanood mo ibang travel vlogs ko and para makagala ka na this year. Hindi yung kung kailan deads na tayo, saka tayo gala ng gala. So, follow mo na ako. And ayun nga, next, ang dami nag-ask about sa mga type ng sasakyan na pwede. So, syempre, 4x4, kayang-kaya dyan. Actually, dyan nga yung puntahan ng mga 4x4 enthusiast. And then, yung mga ibang sasakyan, feeling ko as long as na fully paid. Char. Joke lang. Pero what I mean is, para mas malakas yung loob na isabak. Pero yun na nga, i-ask nyo yung guide if kaya ng sasakyan nyo. Kasi depende din talaga sa day ng punta nyo. If maulan, baka malalim yung mga ilog na dadaanan or pag dry naman, buhangin naman yung kalaban. Baka kaya hindi ka pinaglalaban kasi mukha kang kalaban. Char. Medyo nag-rhyme kaya isiningit ko na rin talaga. And ayun na nga, maganda talaga pag may guide and may ibang options actually. Pwedeng iwan yung mga car and then magbo-boat. Hindi ko lang sure kung paano yon. If may nakatry na ng ganun, share nyo naman sa comments kung paano. And sa mga nakapunta na ng Mapanwepe Lake, i-comment nyo na may mga sasakyan na dinala nyo para alam din ng iba if pwede yung mga sasakyan nila. And next, if wala kayong sasakyan, may mga nag-offer ng group tour na pwede kayo mag-joiner. And then next is LNT, Leave No Trace. Yung mga veterano sa camping, alam na to. And sa mga ngayon pa lang magka-camping, so make sure leave no trace. Yung sa basura, tapos respecting nature. Hindi porket nagbabayad tayo ng mga entrance fee, wagas na tayo magkalat para din ma-enjoy ng mga pupunta in the future. And syempre, enjoy the place, enjoy yung quiet time, enjoy yung unplugged. Basta i-enjoy nyo lang. And then next, paano pumunta? I-waste nyo lang yung San Marcelino, Zambales. Pagdating nyo doon sa palengke, liliko lang kayo dyan. And then dire-diretso na yun. So, yun na pala yun. So, Mapanwepe Lake na din kayo. So, panoorin nyo din yung Zambales vlog ko para makita nyo kung paano susulitin yung 2 days and 1 night sa Zambales. And yung vlog ko sa Casa Maniego, dyan kami nagstay sa Liuliwa, San Felipe, Zambales. And don't forget to follow me for more travel, food, and healing stories.